kwento ko, hinahabol yun. So far away yung under natin. Mapagpalang araw. So, andito tayo ngayon guys sa isang engine ng Suzuki Multicab. So, gagawin natin ngayon is mag-assemble tayo ng isang buong makina. So, samahan nyo ko, medyo mahaba-haba to. At least magkaroon kayo ng idea kung paano magbuo. So, shout out sa mga baguhang mga mekaniko and then sa mga may-ari ng mga unit. Salamat sa inyo guys. And then sa mga datihan at mga banggiitan ng mga mekaniko, God bless sa inyo. Shout out sa inyo lahat. So, kompleto na guys yung ating mga parts. So, nakabili na kami. Bago na lahat ng mga pangangailangan na parts, so gawin natin. So parts naman tayo sa mga loob ng makina. So andito tayo sa liner ngayon guys, mismo yung engine block, yan o, makinis na. So na machine shop na namin to, na-reface na rin natin. So wala natin problema dito, bago na yung liner nito. Okay, so F6A engine yan, kung makikita nyo, ayan. So na-reface na rin yan, makintab na rin yung pantay na yan guys. Even ang cylinder head, na-reface na rin natin to. Bago na yung barbula nito, pati yung valve tip. Yung valve set, bago na rin yan. So, okay na yan. So, wala na problema. Na-reface na rin yan. So, dire-diretso nyo natin to guys. Pati yung, dito makita nyo na malinis. So, pati yung mga valve ring. Okay? So, ready rin namin yung mga gasket para dire-diretso na tayo. Yung bomba niya. So, ngayon sa parts na naman tayo sa ibang parts. So, ito yung valve train parts na gagamitin natin. So, halos malinis na rin lahat. Naka-ready na rin yan. And then, dadako na tayo ngayon sa crankshaft. Okay, so nakabit na natin yung crankshaft guys. So ang gagawin natin step muna ay lalagay tayo ng oil. So ikot-ikutin nyo yan para malagyan ng oil mismo yung buong mechanism. Pwede nyo rin na i-individual, pero ako kasi ginagawa ko, iniikot-ikot ko lang muna yan. Makamay siya para masalat ko talaga yung sabit ng makina. Para masalat mo yung sabit ng crankshaft. So meron akong tips sa inyo guys about dito. Ayan o, kita mo yan. So naana siya marking kana notches. So ibig sabihin na-mark ibig sabihin diyan mo itapat yan kasi pag ginabit mo yan malagay mo rito sa kabila. Ibig sabihin mali 'yun. So pinilit mo 'yun, damage ang imong kuan. So naman ni kanal diyan juga mo base. Okay. So tapos tingnan mo yung kanal. Yung kanal. So itapat mo rin sa kanal. Ayan o kanal o. So tapat din sa kanal. So yan kanal. So dako naman tayo sa thrust washer. So dalawang thrust washer nito sa ilalim. So, ang purpose naman nito is para yung play ng clearance ng crankshaft between sa thrust washer at saka din sa kabilang thrust washer din magkaroon siya ng magandang laro. So, ang clearance nito almost mga 1,000 of an inch. Ganun. So, konting play lang talaga yan para magkaroon ng yung vibrate makaya niyang laruin. So, ngayon ang gawin natin guys, fast forward natin para mas mabilis nyo makita yung sistema. So, okay, tara, let's go. For the last time is maghihigpit tayo guys. So may torque yan na tamang torque is na sa mga 40 to 50 torque range o foot-pounds. Okay? Kailangan alam nyo yung tamang twastong torque nito kasi kung hindi baka lumuwag yung loob, magkaroon ng problema. So at least yun ang basic tsaka pointers. Okay? So ang atong mekaniko si Brother Payat. So guys, subscribe ko sa YouTube channel ni Brother Payat. Saka may YouTube channel ka ba, Chip? Wala. Wala pa siyang YouTube channel kasi bagong simula pa lang. So ayan na guys, kakapit na natin ng dandahan. Okay. So ngayon guys, paliwanag natin sa inyo paano magkabit ng so itong number, yan brad number. Yung number nakaharap yan sa uno, sa piston 1. So titingnan mo yan na merong arrow. Ibig sabihin yan, tama to, set up to. Yung number na yan, titingnan sa block. Sorry. So ayan, ito yung uno, piston 1. Ito naman yung nakabitan ng snout number 1. So dapat nakaganon siya. Kaya yung connecting rod, yung may number o pangalan, nakatapat yan doon. Tapos yung piston naman, ito, nakatapat naman yan doon. So mamaya titingnan natin kung anong mangyayari pag nakabit na to. Sige, balik tayo. Okay, so magkakabit na tayo ngayon ng piston ring. So fast forward lang natin guys para mas mabilis. So tara, let's go!
Okay, so another tip, basic and pointers. So ito yung makita nyo guys, may marking yan. So once yung marking makita nyo, kailangan nasa top yan, nakataas. Okay, ayan o. May marking or number or kahit anong klase na numero o letra. So dapat nasa top siya. So yun yung pointers sa basic. So okay, fast forward. Basic tsaka pointers ulit guys. So bago kayo magkakabit ng piston ring sa piston, so make it sure na sakto yung sukat niya mismo sa my liner. Dahil minsan binabawasan na, minsan naman maluwag. Depende sa liner kung standard siya, standard din yung piston ring. So yun yung mga tip tsaka basic guys. Kung titignan niyo yung gap, yan yung gap. So kailangan yan almost mga 6 to 8 ang clearance nito. So minsan nagbibigay ako ng 8. Mas maganda rin yung mga 12, pero mas maganda rin yung 8. So depende sa engine block o engine ng unit. So may kanya-kanyang mga specification na clearances yan ang bawat isa. So yun guys, so yan na kinakabit na natin yung piston ring. So una tayong kakabit dito is yung O-ring, first ring, and then second ring, and then third ring. So ngayon i-pass forward lang natin para mas mabilis yung pagkakabuo. So tara, let's go. So lalagyan na natin ng bolt yan. Tapos ayan na. So ito yung oil filter, nakakonect sa bomba. Yan ang bomba na guys. So ito yung strainer nya. Diyan ihigop lang Okay, so magtatakip na tayo ng crankcase. So almost done na tayo sa lahat ng pyesa sa loob, pati yung cover sa crankshaft, sa input and then sa output nya. And then yan guys, so before kayo maglalagay ng crankcase, so kailangan na double check yung lahat ng mga parts mismo sa loob para wala kayo nakalimutan at nang hindi kayo magkamali. Okay, so gawin natin guys, fast forward natin para mas mabilis. So tara, let's go. Okay, so nasa harapan na yun guys, yung makikita nyo yung piston tsaka liner na makikintab. So ikakabit na tayo ngayon natin yung cylinder head gasket. Okay, so konting tip lang muna. Makikita nyo guys, bagong reface yung engine block natin. Tapos yung sasabi ko kanina na marking, makikita nyo nakatapat yan sa may yung piston 1, piston 2, and then piston 3, nakatapat mismo sa harapan mismo ng engine. Ayan, yung pointers ng mark. So yan yung mga mark guys na sasabi ko kanina sa inyo before pa na tayo naglagay ng piston na mechanism. Then dako na tayo sa cylinder head gasket, maglalagay na tayo nito, and then maglalagay tayo ng diretso ng mechanism ng kanyang cylinder head. So pagkatapos yan, diretso na yung valve train mechanism. So kung maglalagay kayo nito, kailangan na alam nyo, bihasa kayo na itong cylinder head na ito. So kailangan pa tayo malinis at mga bago na yung mga dapat palitan. Okay, so tara, fast forward natin para mas mabilis. So shout out kay Chief Belsar, ang ating chief mechanic. Okay, so siya magkakabit niya ito. Intake. So ngayon fast forward natin guys para mas mabilis. Tara, let's go.
Okay, so final guys, maghihigpit na tayo guys. So sabi ko kanina, kung maghihigpit talaga kayo, especially for final, so kailangan na nakagamit kayo ng torque wrench. So kailangan akma at sukat yung paghigpit nyo, pantay-pantay lahat yan, okay? And then maglalagay kayo ng torque wrench. So kailangan merong sistema. So kailangan left and right, and then center ka muna, and then left and right, 1 2 3 4, 1 2 3 4. So dapat bihasa yung mekaniko titira nito. Kung makikita nyo, yan ang ginagawa natin sa mga video natin, okay? So yun lang yung mga basic tsaka pointers tsaka basic, and then gagawa tayo ng ibang video na about talaga specific for cylinder head. So ngayon ito lang muna, okay? Okay, so nahigpitan na natin ngayon guys yung cylinder head board. So check natin yung gasket. So far okay naman yung pagkakayari. Basta pantay lang yung tawag na instruction na basic tsaka pointers na dapat yung isa lang alang, yun lang yung dapat yung gawin. And then dakol tayo guys, magkakapit natin ng valve mechanism. So i-fast forward lang natin para mas mabilis. Tara, let's go. Okay, so kakabit na natin ng for the last time is yung maghihigpit na. So same lang din, meron ding torque mechanism din yan na foot pounds na binabasihan. So kailangan accurate yan. Okay, so kakabit na natin guys ngayon yung buong mechanism ng tinatawag na bound train mechanism na mismo ito sa kanyang rocker arm. So ang rocker arm nito is bobber type pa rin, yung hindi siya roller type, so which is pinakamaganda sa mga bound train mechanism. Yung gusto ko sa mga makina guys. Ayoko yung mga roller type kasi nahihirapan na yun dahil nababasag yan. Parang mga bobber type matibay. Okay, okay, natingan na natin guys para mas mabilis. Tara, let's go.
Okay, shout out kay Brad Payat. Brad, okay ka lang? Kumusta Brad? Okay ka lang dyan? Okay Okay, good. So, siya yung ating birador guys. Kaya siya yung assistant chief mechanic ni Chief Belsar. So, yan o, lalagyan niya ng oil yan si Chief Belsar. Okay, God bless sa inyo, shout out sa inyo. And then sa lahat ng mga mekaniko at sa mga baguhang mekaniko at sa mga unit owners. So, shout out sa inyo lahat. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang aking pundasyon sa mga video kong ito. Ay. So, ngayon guys, higpitan na natin ng maayos for final. And then, pagkatapos yan, magkakabit na tayo ng valve cap. Okay, so maghigpit kayo. Kailangan alam nyo yung torque na tama para hindi sumobra at hindi, pag sumobra kasi napuputol yan. Baka makagkamali kayo, napakahirap yan pag naputol, delikado na. So, machine shop na naman. So, okay, so gawin natin guys, fast forward na natin para mas mabilis. Tara, let's go! Okay, so we are almost done guys. Nakabit na natin yung wheel seal. Okay, so ngayon gawin natin, ikakabit na natin yung timing cover. So which is kailangan mayroong timing cover. Kasi pag hindi mo malagay yung timing cover, hindi mo mai-timing ng maayos yung timing belt mechanism. Okay, so tandaan nyo yan, basic pointers yan guys. So fast forward natin para mas mabilis. Tara, let's go! Okay, so ngayon guys, maglalagay tayo ng timing gear sa crankshaft, yung pinaka main na timing niya na magdadala sa buong mechanism ng valve train mechanism sa pag-ikot. So makikita nyo guys, mayroong mga marking yan siya. So i-specific natin mamaya para makita nyo yung paano pagkakayari. So okay, fast forward lang natin. Makita nyo yung dowel na yan, so kailangan nakatapat yan dyan. Okay, so yeah, kabit na natin. Basic pointers pa rin. So ang ginagawa natin yung iniikot natin. Bakit? Dahil itatapat natin yung timing mismo ng gear doon sa timing cover. Makikita nyo guys yung may arrow na yan sa taas, and then nakatapat yung bilog timing mark nya. Ayan, so nakatapat siya dito. Ayan, kita nyo. So kailangan tapat yan para once na inikot yan, hindi magkakaroon ng problema. Pati sa lalim ganun din. So nakatapat din yung timing mark mismo doon sa cover ng crankshaft. Okay, so ganoon na siya kasimple. Yung mga basic tsaka pointers dapat nyo isaalang-alang yun para hindi kayo magkamali. Dahil kung magkamali kayo, hindi yan na-under. Mag-chop yan ng isang ipin, so malaking problema. Okay, so nakita nyo naman nakatap na yung piston. Ayan o. So okay, so ngayon fast forward natin para mas mabilis. Tara, let's go! Okay, so basic pointers. So kailangan mo nga tusukin sa old school na technique ito. So kapag hindi ka pa ganun marunong, so ito ang kailangan mong gawin sa mga baguhan. Okay, so sa mga magagaling na timing na pinag-uusapan dyan. Pero pinapakita ko sa inyo yung old school na una ko natutunan kung paano ko malalaman kung nakatap na ba yung piston. So ito yun, tutusukin mo. Kung ano yung pinakamataas, ibig sabihin nakatap na siya. So yun yung old school. Okay, ngayon ikakabit na natin yung mechanism niya mismo, yung buong system ng timing belt. Timing belt may mechanism. So check natin yung pagkakalagay ng bawat isa. So para hindi tayo magkamali. So ayan, kailangan bago kayo magkabit ng timing belt, so kailangan nakaset up na daan yung lahat ng mga marking para hindi kayo magkamali. So dapat tapat-tapat talaga, hindi pwede sumobra yung isang ipin. So check muna natin yung ilalim. So yung main crankshaft niya, ito yung dowel. So nakatapat siya mismo doon sa may ano na yan, marking na yan, yung nakikita nyo. Yan yung dapat nakatapat. And wait lang, kuha ko ng stick para makita nyo talaga. So ayun siya guys, ayun yan yung timing mark na nasa cover. And then ito naman itatapat mo mismo doon. So kailangan straight talaga yan, tapat-tapat talaga yan para sure ball talaga yung ikot ng ano. Yung water pump, walang problema yan kahit walang marking yan dahil wala naman siya, ikot lang naman yan eh. So ang mahalaga ito, ayan, makita nyo yan. Yan yung timing mark ng timing gear ng engine. And then ito naman yung pointers ng tatapat mo doon mismo sa kanyang timing cover. Okay, so para hindi maglihis, kailangan sentro talaga yan. Okay, so yun yung mga basic tsaka pointers guys. So tandaan nyo mabuti yan para hindi kayo magkamali.
Para pag in-start nyo, automatic aandar agad yung engine. Okay, kopya ba? So, sige. Fast forward natin para mas mabilis. Tara, let's go! Okay, tandaan nyo, bago kayo magkabit ng cover, so kailangan na hihigpitan nyo muna ng double check yung dalawang mga malaking bolt gamit nyo yung impact wrench. So kung meron kayong impact wrench, mas maganda. Kung wala, okay din, pero mas maganda na may impact wrench para sure ball talaga yung trabaho nyo. Kasi kung wala, mag-higpit-higpit kayo, mahihirapan kayo kung umiikot kasi yan. So may technique din yan, pero mahabang usapin din yun. So impact wrench na lang talaga guys para mas mabilis, isang tira lang. So advice ko sa mga baguhan, kung maaari meron kayong mga tools para hindi kayo mahirapan sa mga ganitong mga bagay. Okay, so yun lang yung mga basic tsaka pointers natin. So okay, fast forward natin, tara, let's go! Mga mekaniko, si Chief Pelzar at ang kanyang second chief mechanic, si Brother Payat ng taga-Malungon. So yung mga taga-Malungon dyan, shout out sa inyo kay Brother Payat. So umanda na kayo, kanan nyo na yung mekaniko. Okay, so may mga sira na mga mekaniko. Sira na sira. Naalala ko nun, Brad. Sabihin ko sa'yo. Mali, at least. Okay, so ikakabit natin yung distributor cup kung saan yung kinakabit mismo yung dito yung housing mismo ng distributor assembly. Okay, so yan na yun siya. So nakatapat din mismo sa may uwitan ng camshaft guys. So yung bibigay ng ipin sa distributor sa magitan ng mga gear. So may ipin yan, natatawag na pinion gear. Makatawa ka So lagi yun pa ang sa papaikot sa distributor para magkaroon ng kuryente at magkaroon ng spark hindi ba mismo nangyayari? ng kanyang Inuuna ko combustion na chamber. pwede mangyari. So okay, so fast forward ulit natin para mas mabilis. Tara, let's go! Okay, so ngayon kakabitan natin yung part ng manifold ng exhaust manifold guys. Ito yung exhaust manifold gasket niya. So gawin natin, ipapass forward lang natin para mas mabilis. So tara, let's go! And then sunod natin kakabit is yung intake manifold. So okay, yan po yung intake manifold niya guys. So fast forward lang natin para mas mabilis. So tara, let's go! Mag-tune up tayo, gamit natin yung filler gauge. Okay, so ang tamang sukat ng gauge ng intake side is nasa 4 lang, and then size naman yung exhaust. So ganito lang kasimple guys yung pag-tune up. So tandaan nyo, pag mga multicab, mga transformer, so bigyan nyo ng 4 yung ano nyan, intake side, and then yung size naman doon sa tinatawag na exhaust valves. Okay, so fast forward na natin para mas mabilis. So tara, let's go!
Okay, so bago kayo maglagay ng valve cover, so ang gagawin nyo muna is bubuhusan nyo ng oil yung valve train mechanism mula sa rocker arm, camshaft, and then yung tatawag na valve spring, and then yung tooser. So lahat ng setup guys, lalagyan nyo ng oil yan para pag once nagpandar kayo, tuloy-tuloy na meron na siyang oil agad. Okay? So sa kanya ikakabit yung valve cap. So ang gawin natin ngayon is fast forward pa natin para mas mabilis. So tara, let's go! So okay na guys, yung lahat ng system, hindi natin na-videohan yung pagkakabit-kabit ng engine. So at least ngayon, nandito na siya sa may unit mismo ng multicab. Nandito na siya, kinakabit natin dandahan, and then afterwards, papaandar na natin to may konti. So fast forward na natin para mas mabilis. So tara, let's go! Okay guys, so finally done na. So maandar na yung makina, at least na-try na natin lahat. Kita nyo na yung basic tsaka pointers ng mga dapat gawin, paano maglagay ng at magbuo ng buong engine na F6A. So yan, hindi natin na-videoan na step by step guys. So makikita nyo yung timing, ba't yung tinanggal yung cover, para makita nyo umiikot yung makina, at makita nyo na yung sabi ko kanina, kailangan nasa tamang timing mark yung mga pointers ng mark na pagkakalagay-lagay. So hindi kayo pwedeng magmali, at hindi kayo pwedeng sumobra, at hindi kayo pwedeng kumulang. So tamang-tama talaga yung pagkakalagay ng ngipin ng belt. So at least yun lang yung mga basic pointers na pwede kong ibahagi sa inyo guys. So maraming salamat sa inyo. So shout out sa mga lahat ng mga baguhan, mga mekaniko, at mga mekaniko ng mga latihan. Shout out sa inyo, salamat sa inyo guys. So dito tayo ngayon sa ilalim, so makikita nyo na. Okay, so for the last time guys, so bago natin i-release yung unit, kailangan i-check natin yung ilalim, walang leaking. So ibig sabihin okay yung tira natin, walang mga problema sa ilalim. So pwede natin siyang i-release, and then braking natin ng mga ilang oras. So yun lang, maraming salamat sa inyo, basic pointers. So God bless and bye bye, see you.